Record ko lang para hindi na ako mag-zoom. Kim, akin na kape ko, Kim. Wow, ang tagal. Okay, mga kababayan, wala bang magbubukas ng camera? Ako lang talaga. Mayayain talaga mga teachers. Or ayaw lang talaga nilang magpakita. Okay po, magsimula na po tayo. 11 o'clock na po. 11 o'clock dito sa New Mexico. Siguro 2 p.m. po dyan sa Pilipinas, di po ba? At saka, nagpapa-zoom po ako dahil po yung iba, kahit papasahan mo na sila ng recorded Zoom, magtatanong pa rin, siguro napapagod silang manood ng video. Tapos, yun, magpakilala po muna ako sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ako po ay si Teacher Amor, or Amor na lang. At ako po ay isang J1 visa holder dito sa US, na pumunta po ako dito sa US. Nag-apply po ako ng teacher, dumaan po ako sa isang agency, at yun, ang nakuha ko pong visa ay J1 visa. So ibig sabihin po ng J1 visa, mga kapatid, ikaw ay magtuturo dito sa US for 3 years to 5 years. Kung suswertehin ka, dadagdagan ng 2 years ang iyong 3 years na visa. Sa DS na ibibigay sa iyo ng US Embassy, kung ikaw ay magpapa-interview, that will be good for 3 years sa iyong DS. At minsan, kung magkataon, ang magbibigay ng DS 2019 ay binibigyan nila for 1 year, then renew again for 1 year, another for 1 year, na naaabot ng 3 years. Yung ibang G1 visa sponsor naman po, talagang 3 years agad ang ibibigay nila, pero it doesn't mean na hindi mo pa rin i-activate ang iyong DS yearly. Meron po yan, i-activate mo yung iyong DS yearly at may bayad po yan sa G1 visa sponsor. At sabihin ko na rin po, kung ikaw po ay gustong mag-apply as a J1 visa teacher program, dapat po ay meron kang at least 2 to 3 years na experience, whether it is in private or it is in public. Hey Google, stop. Thank you. Whether it is private or public, at least 3 years. Pero siguro nyo na kayo po ay isang left passer. Dahil pag hindi, wala pong saysay. Kung sa iba ay naniniwala kayo na pwede naman pong pumunta dito, pwedeng mag-apply dito na hindi passer, so good for you kung totoo man yun. Pero wala po akong nalalaman na kung hindi ka board passer, dumaan ka ng isang J1, pwede ka rito. Hindi po. At saka, dapat po ay mayroon kang bachelor's degree, at kung meron ka mang masteral, that is a plus factor. Kung meron kang PhD, that is a plus factor, kasi syempre mas malaki ang sahod mo kaysa nakapag-graduate lang ng 4-year course. At bukod pa doon, ang gusto ko rin, kasi mayroon akong nakilala, ang gusto ko rin kung mag-apply ka, hindi lang yung sa Pilipinas ka, kahit nasa ibang bansa po kayo, Thailand, Singapore, or kahit saan man sa Asia, at kayo isang teacher, kung mag-apply po kayo, mas maganda rin po. Kasi kaya po ngayon, meron na nga pong natatanggap na mga teachers na interview, natatanggap, pero ang problema naman po ay yung sa schedule ng embassy sa Philippines. So walay pa rin. So, yung taga ibang bansa, baka naman pag sila ay merong pag-asa na makapagpunta dito kahit pa hindi June, July. So, yun po ang isang
yung mga requirements. Bukod pa po noon, kailangan i-ready nyo na rin kung talaga po kayo ay desidido, i-ready nyo na rin yung iyong NBI, ang iyong recommendation letter, dapat po 3, galing sa iyong supervisor, galing sa iyong principal, at sa isang colleague. So, ano pa ba ang pwede? Cover letter, kung kayo po ay makapag-decide na yung dito sa amin or sa akin magpapatulong, so dapat po may cover letter. Pero ang pwede mo nang ipasa ay resume lang po kasi nga nagpa-flood po sa Gmail ko yung mga resume na pinapadala. At bukod po doon, kaya ko po ginagawa, ang iba kasi hindi lang nila kasi alam, basta na lang, I am interested, I am a teacher for 20 years, I am a teacher for 15 years, I am interested to apply. Nais ko lang pong linawin, wala pa akong school, wala pa akong agency, hindi po ako agent. No, pero TikTok. Pwede man yan. Si Ma'am Nancy, ano ko muna ha, i-mute ko muna ha. Oh, ayan, kamit na. Wala pa akong agency, hindi pa ako agent, wala po akong school. Para lang sa karamihan, para alam po nila, kasi akala nila may school ako dito. Wala po lahat. Ang akin lang pong mission, dahil ako po ay nandito, meron pa akong group. Nasa inyo na po yun kung kayo po ay magpapatulong sa akin. Although kaya nyo naman po talagang gawin. Kung kayo lang po ay matyagang maghanap online, kaya nyo naman po talagang gawin. Ang lang po kasi every time na magpapatulong kayo sa akin, whether to market your resume, to find a school for you, so that makapag-interview po kayo, yun, nagcha-charge po ako pero hindi naman po kamahalan. Sa lahat po, kung nandito man yung mga nakasali na po dati, ang charge ko lang po is parang pangkapi lang po talaga. Pero alam ko yung iba, talagang namamahalan talaga siguro sila. Kasi nga, meron nung nag-message sa akin dati, ang sabi naman nila, ay, para saan naman yung 100 na yan? Para saan naman yung 5,000 na yan? Malaki rin kaya yun. Tinukak din ako nung time na yun. Sabi ko naman, yun na nga, wala naman namimilit sa iyo kung magbigay ka or hindi. No problem naman. So, wag mo lang akong tadtarin sa mga tanong mo. Kaya, sabi ko pa noon, kaso nga lang, napag-isip-isip ko rin pala, sabi ko, sana pala hindi ko na lang siya binlock kasi totoo naman, mabigat po talaga yung 5,000. So mga kapatid, kaya po yun, every time na tumutulong po ako, nag-charge po talaga ako kasi I am spending time with you. Like for example, if you are decided at magpasa ka ng iyong resume at pangkapi na sinasabi ko, kailangang mag-set tayo ng one-on-one para po kayo ay makapag-apply po online. Yun po ang aking ginagawa. Sa iba na nakakaintindi, siguro okay lang sa kanila, pero sa iba naman na hindi nakakaintindi at iniisip nila na namimera lang ito. So wala naman pong problema kasi sa sinabi ko nga po, kaya nyo pong gawin yan sa sarili nyo po. Kasi ang naisip ko rin, kaya ko naisip ang ganito, kaysa kung kayo ay dumaan sa isang agency, talagang mabigat po. Kasi noon, 2016, nung ako po ay nag-apply, I paid like $12,500. Niloan ko yon sa isang lending firm at ang naging pera ko lang noon ay $700. Pero sa ngayon po, tinaasan na po nila. Pero although wala naman po akong regret sa aking agency dahil po sila po ay very supportive. Talagang nag-iinganyo silang ganyan. Ay hindi naman sila sa nag-iinganyo. Kung ayaw mo at the middle of your application, kung ayaw mo, gusto mong mag-back out, okay naman sa kanila. Pero ako noon, kahit nagbayad ako ng ganun, wala akong nirereklamo dahil okay naman, nakarating naman ako ng maayos dito. Kaya
okay lang na nagbayad ako ng mahal. Kaya rin, ang sa akin, tumutulong na ako sa ganito para din ba mabawasan yung iyong babayarin. Kasi nga, isipin mo naman yan, 2016 pa yung 12,500. Kung ikaw naman ay magbayad, sa bagay, okay lang siguro sa mga may pera. Pero sa mga wala, kung kayo po ay naniniwala sa akin, okay na rin kung kayo ay mag-join sa aming grupo. Ay anyway, sinabi ko sa aming grupo, ano pala, 3 lang kami. May kasama akong isang attorney. By January siguro magkakaroon ako ng permit. Kasi nga po dito sa US, iba po kasi talaga, pag halimbawa kumita ka ng pera, dapat po talaga legal. January, I am hoping na ma-approve na yung aking permit. So, siguro by that time, mag-set up ako, hindi lang po talaga yung 100 lang. Pero hindi naman po kagaya ng 12,500. So mga kaguruan, kung mayroon man kayong katanungan, pwede po kayong magtanong ngayon. Ang alam ko sa lahat ng nandito, siguro meron na po kayong background kung ano po ang J1 visa program, dahil ang alam ko yung iba nag-apply na rin talaga sa iba at may idea na sila. Pero kung may katanungan po kayo, pwede po kayong magtanong ngayon. Open na po para sa mga tanong ninyo. Sinong mauna? Mamaya sabay-sabay. May tanong po ba? Okay, si Ma'am Joy Tubungan. Okay, Ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po, Ma'am. Ang question po, ma'am. Paano po sa J1 if you're not currently teaching sa K-12 setting? Paano po yung doon sa, like, if ever the school would give you a job offer, but magkakaproblema po ba sa visa sponsor? Kasi the setting that you are in now is not a K-12 setting. So, what do you mean by K-12 setting, ma'am? So, you are teaching in college? Opo. But when did you stop teaching in K-12? Ma'am, sorry. When did you stop teaching? When? Yeah. Parang 8 years ago pa po. Kasi pag mag-apply ka ng J1 teacher, dapat po nagturo ka within 8 years. 8 years ago halimbawa. Kung lampas na po ng 8 years, ma'am, siguro kailangan nyo pong magturo kahit sa private. Subukan nyo lang para magkaroon kayo ng experience at masabing you are currently teaching po. Kasi habang sorry ma'am, I did not get that. Subukan ko pong mag-ano po. Mag-apply po kayo, ma'am, na magturo kung elementary kayo. Habang nag-a-apply kayo, so magturo na po kayo ng elementary, ma'am, kahit sa private school. Kasi counted naman po yun. Either private or public, walang problema po. So at least makikita nila na you are currently teaching po. Kasi if sinabi mong 8 years ago na, lampas na po ng 8 years, siguro mahirapan po kayo, ma'am. Okay. Especially po sa sponsor. Sa sponsor naman, ma'am, hindi ka bibigyan ng DS 2019 kung ikaw po ay hindi pwede. Dahil sa mga J1 visa sponsor, halimbawa nabigyan na po kayo ng offer letter, dadaan po kayo sa isang J1 visa sponsor, i-screen pa po nila yung iyong mga requirements, at pag nakita po nila na you were teaching like 8 years ago, more than 8 years ago. So maybe they will advise you to teach in the K-12 curriculum para po kayo ay makapasok po. Okay, thank you po. I will... Yeah, try mo lang, ma'am, kasi pag nag-apply ka, halimbawa ngayon, nag-a-apply ka, magsimula ka mag-apply, hindi naman siguro agad-agad, pero ang isipin nyo rin lang, pag mabigyan kayo ng job offer at may pasa na yun sa J1 visa sponsor ninyo, ang bilis lang po talaga ng
Parang kidlat talaga, ma'am, yung process na ikaw ay makarating dito. So, at the moment, halimbawa, nag-a-apply kayo ng jobs dito sa US, mag-apply na rin kayo dyan para masabi man nila na, she is still teaching. She is currently teaching. Ganun po. Thank you po. Thank you. You're welcome, ma'am. Sino pa pong may katanungan? May message dito. Hello po, ma'am. Currently applying po through other agency. Have already sent out applications to almost 30 schools, but I only got one interview. No result yet. My question po is, mahirap po ba makahanap ng trabaho ang English teachers dyan, ma'am? Ito lang po masasabi ko sa inyo, ha. Kasi sa mga nakikita kong mga jobs posting po nila, meron naman po talaga silang hinahire na teacher teaching ELA. Siguro ayusin nyo na lang po yung resume nyo, ma'am. Elementary po ba kayo, ma'am Jessica, or high school po? High school po, ma'am. So ganito na lang, ma'am. Ayusin nyo na lang po sa resume nyo kung talagang ELA at ELA lang ang itinuro nyo. Kung ELA lang itinuro nyo, ma'am, huwag nyo siya ilagay na English, teaching English as a subject. Ilagay nyo, ma'am, teaching English language arts. Kasi nakikita ko sa mga posting, ma'am, sa job posting, nangangailangan po sila talaga ng ELA teacher. Hindi naman po English teachers, mainam nga po yun eh. Pero ang sa akin lang, kung halimbawa ang sabi mo ngayon na interview ka pero wala pong result, you can try to email them, ma'am. At kumustahin niyo po yung nag-interview, kung ano po ang nagiging result, or kung palyaman, try to email them to say thank you. At kung mag-reply sila na ganun, tsaka mo malalaman para mas satisfied ka, ma'am. Kasi kung hindi mo ita-try, grabe naman, sa lahat ng 30 schools, applications for 30 schools, isa lang ang interview mo. I doubt kung bakit isa lang nakakuha sa iyo, ma'am. Pero sa akin po kasi, halimbawa, pag kayo po ay nandito sa akin, i-one-on-one ko kayo through Zoom, pag-applyin ko po kayo sa database ng school dito sa US. At after that, tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply sa mga job postings. Hindi lang po yung ganon. Meron din po tayong group talaga kung saan na po kayo ay pasok na nandito sa akin at na one-on-one na kayo. At hindi lang po yan, I am going to send you also, to send your resume also to the school principals, to the HR. So hindi lang po yun ang trabaho ko sa inyo na nakapagbayad siya ng 100, tama na yun. Hindi po. Mag one-on-one tayo, tapos papag-applyin ko kayo online, tapos ipapasa ko rin yung inyong resume. Ima-market baga. Ma'am Mary Jane, I'm sorry ma'am, bakit hindi mo marinig? Hindi ko po alam. Naka 100 volume, naka 100 na po ako. Siguro sa signal niyo po yun, Ma'am Jane. Okay, next naman si Ma'am Maru Santiago. Hi, ma'am. Hello. I ask po, hindi man din po ba yung mga business education teachers? Tsaka may idea po kayo kung ano po yung mga subjects na tinuturo doon? Pag dito ka kasi, ma'am, pag elementary ka, halimbawa, you're an elementary teacher there in the Philippines. Pag pumunta dito sa US at elementary at tuturuan mo, from kinder to grade 8 po yung hahawakan mo. Tapos pag sinabi mong business education ba yun, ma'am? Opo, ma'am. Kasi po ako yung High business. school? Opo. Siguro high school kayo, ma'am. Pasok kayo ng high school. Pero hindi ko po talaga kayo masagot sa mga ganyan. Ang sa akin lang, ayusin nyo lang yung resume mo. Siguro ever since naman siguro talagang pag business education, wala bang yun? Opo, ano po yun? Wala po bang math yun pag business education? Siguro naman, ang talagang makakasagot po sa inyo yan, ma'am,
principal na po, ma'am. Depende na po sa mag-interview po sa inyo yan. Okay po. Mm. Opo. Ay, ma'am, ang kailangan din po, ang iyong experience ay align At doon least, sa ituturo at mo. least 2 to 3 years po, ma'am. Na align sa subject na ituturo mo. Ano po? Oo, ma'am. Pero pag high school ka, business education lang po ba ang kaya mong ituro? Ang gusto ko nga po sana English, kaya lang kung titingnan po kasi yung educational prep ko ay business po ako, MBA in business. Currently, nagpi-PhD din po ay business. Although kung if ever po, gusto ko po talaga English, feeling din naman pong study uli. Yun lang po, yung experience ko po kasi baka po hindi siya sumuwak. Ang sa akin lang kasi kung halimbawa, ang pinaka-requirement kasi you're a graduate of 4-year course, special education talaga. At yan po kasi yung mga transcript nyo, may master, may PhD ka man, course man lang yan. I-evaluate pa kasi yan. I-evaluate pa yan kung tugma ba yan sa kanilang credentials dito na nagka 4-year degree ka. So ang sa akin, kung hindi naman talagang masakit sa loob mo, yan lang naman, yun nga, pangkapi nga lang daw. Kung hindi masakit sa loob mo, just try your luck, ma'am. Kung wala ba talagang kukuha sa'yo. Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo talaga maano na, hindi pala talaga ako pwede. Kasi sayang naman yun, 4 years, business education, it's a good course. Sa New Mexico lang po yung area nyo. Hindi po, ma'am. Kung makapagtanong po kayo sa group, sana naman may sasagot din sa inyo. Kung makapagtanong kayo sa group, nasubukan nyo na po bang magbayad kay Ma'am Amor? Na paano, kumusta? Kahit i-chat nyo lang sila, i-private message nyo lang sila, kahit hindi nyo i-post sa Kung may sasagot man sa inyo, yun. Tanungin nyo sila kung anong ginagawa ko sa kanila. Okay po. Yeah, kasi alam ko, naiintindihan ko naman yung iba, ang iniisip ng iba, 5,000, ang bigat-bigat nun. Kasi meron talaga ako nakausap, para saan naman yung 5,000? Malaki kaya yung 5,000? Itinupak ako that time, sabi ko, wala namang namimilit sa'yo, huwag mo rin lang ako istorbuhin. Yun nga lang. Opo, ganun. Okay, kay Ma'am Desiree naman, hello Ma'am Amor, I am a secondary English teacher. Is it necessary to have IELTS or TESOL? Thank you. Ma'am Desiree, halos lahat ng kabatch ko, nung nag-apply kami sa agency po, talagang nire-require nila kaming mag-take ng TESOL or IELTS para makarating dito. The good thing lang sa agency namin, pag pumasa ka, i-reimburse nila yung binayad mo. So, that time, pinag-take nila kami. Kasi kung hindi ka rin susunod sa agency, hindi rin mag-move yung papel mo. Sasabihan ka nilang, hindi naman ipaprocess tong papel mo kasi may kulang ka. Pero sa totoo lang po, nung dumating po kami talaga dito, una kasing state na pinuntahan ko is Arizona. So hindi po talaga kailangan yon. Pero pag ang mag-hire po sa iyo ay sa Texas, sa Alaska, kinakailangan po nilang may practice ka. Pero yung PRC po natin, that is good already for an outstate teaching license po. Kaya kung mayroon pong mag-interview sa iyo, o sige, kukuhanin kita, bibigyan kita ng offer letter. Tapos yung credentials mo, ipapa-evaluate mo, tapos kukuha ka ng teaching certificate. Kahit hindi pa po kayo kukuha na nasa Pilipinas kayo, pagdating ninyo dito sa US, yung district po mismo, tutulong na rin po sa inyo yon na makuhanan kayo ng teaching certificate. Pero pag ang state na yan ay talagang kailangan nila ng praxis, kailangan nila ng TESOL or IELTS, kailangan mo talaga mag-take. Kasi kung hindi ka mag-take ng exam, kagaya ng nangyari sa isang kasama ko sa Pilipinas, sa Houston siya na-assign. 3 years yung kanyang DS, nagturo siya first year. Tapos, kinailangan talaga niyang mag-take ng test sa state. Kasi iba't ibang state kasi, iba't ibang mga requirements din. Kailangan niya mag-take ng test. So, nag-take siya, hindi siya pinalad, hindi siya pumasa.
Take ulit siya. Hindi siya pinalad, hindi pinasa. So sa 3 years niyang pagtuturo po, imbis na may extension siya for another 2 years, hindi na po siya tinanggap ng kanyang principal. Hindi na siya ni-renew. Pero naman, ang sa akin, kung ako pa sa kanya din noon, talaga, kasi nandito siya sa US, pwede naman siyang maghanap ng state, maghanap ng school, pero hindi na niya ginawa. Siguro, satisfied na rin siya sa mga pinagagawa niya ngayon at may pera na siya. Siguro, yun, hindi ko rin naman siya pwedeng sabihan ganun kasi nga, ganun. Okay, next woman, si Ma'am, tapos na tayo kay Ma'am Maru, si Ma'am Melly po. Hello, good afternoon. Good afternoon, Ma'am. Ito yung kausap mo, ma'am, yung sa Japan. Uy, ikaw yun? Para makita mo na talaga ako. Wow, talagang. Okay, Sa mga Ma'am. teachers. Good afternoon din sa mga ibang teachers. Sige, ma'am, stop ko Yeah. na para hindi ako Si conscious. Ma'am Melly, sa Japan yan. Yeah, ma'am. Kasi naka-attend na ako nung una mong, yung unang mga Zoom. So, ang question ko ngayon, decided naman ako sa, kasi teaching din ngayon ang trabaho ko. So, I think I am qualified. So, yung interesado na ako sa yung licensing at saka yung pagpa-evaluate. So, yung gusto ko malaman kasi siyempre i-request ko pa yung transcript kasi luma na yung mga transcript ko dito, pangit naman na. So, nagtanong ako kung ilang copies kaya talaga ang kailangan kong i-request. Pwede na kayo Transcript mag-request sa akin. Yung sa transcript ko, nag-request ako ng 3. Bakit 3? Okay. Kasi that time, nung nag-apply kami ng teaching certificate, sinasabi talaga nila dapat naka-sealed talaga. Huwag mo siyang buksan. Pag binuksan mo, hindi nila tatanggapin yon. Pero sa ngayon, dahil sa may pandemic, halimbawa pag nag-apply ka ng teaching certificate dito po sa US, ay sa New Mexico, kahit nga po ipasa mo lang siya through electronic, through mail, pwede na po. Pero kung hindi na mahal siguro, ako nung kumuha ako, 15 pesos lang yata binayad ko eh. So, para may kopya ka, may extra ka, kumuha ka na ng 3 kopya. Pero yung isa, wag mo talagang Yeah. Thank you, ma'am. Buksan. Nakaseal. Ma'am Melly, oy, ang galing mo Ma'am Melly ha. Baka gusto mo magkwento. Si Ma'am Melly po, mga kapatid, nagturo na po yan dito sa US. Di ba Ma'am Melly, sabi mo? Yeah, H1B. Kaya lang umuwi ako eh. May natin yan, sagutin ko kasabi. Tapos sa Japan siya, kung sino may gustong mag-Japan dyan. Tanong mo nyo. Mag-US na lang diretso, ma'am Amor. Oo, US na lang. Diba? Alam nyo ba? Kasi English. Kasi alam nyo Kasi ba, Japanese. maganda rin talaga dito. Mag-abroad ka. Ang sinabi ka sa iba. Kung mag-abroad ka, maganda na rin talaga dito US. Kasi para bang safe ka rin talaga. Kahit J1 ka lang, safe ka talaga. Kahit sabihin, uuwi ka after 3 years or uuwi ka after 5 years, talagang sulit na sulit po. Pero pwera lang yan ha sa iba na talagang maganda ang buhay dyan sa Pilipinas. Para lang sa akin, sa karanasan ko kasi, talagang hirap na hirap ako nung nasa Pilipinas. Kaya masasabi kong mas maganda ang buhay ko ngayon na nakarating ako dito kaysa yung ewan ko lang. Kung hindi ako nakarating dito, ewan ko lang kung buhay pa ako. Yan. Oo, kasi at saka alam ko naman marami talaga opportunity pag nandyan na. At saka hindi naman talaga mahirap mag-adjust sa work lalo na sa mga Filipino. Kasi yung mga Filipino kahit saan, kahit dito, yung talaga ba matyaga at saka talagang mayroong Diskarte. skills. May skills. Unless lang taga-tama, yun man yung sabi mo na pag siyempre medyo okay ang buhay mo siguro, then medyo mahirap kasi mag-a-adjust ka sa lahat kasi ikaw ang gagawa lahat. Correct. So, ma'am, to finalize na lang po to sa tanong ko, ma'am, kailangan ko, mag-ready na lang siguro ako na naka-sealed na, so sa naka-sealed na yon diploma at saka ang transcript sa Bible. Naka-sealed, transcript lang ma'am. Transcript lang. Transcript lang. Yung diploma mo, kailangan translated in English po siya. Tapos ma'am, yung recommendation letter mo ma'am, pag may makuhanan ka dyan sa Japan, mas mainam. Tapos po, ang i-ready. Mayroon ako. How about yung mga previous, may mga previous school ko, may mga binigay sila sa akin, okay lang din ba yun? Okay lang yun ma'am. Tapos, Matagal na. kailangan siya lumampas ng 3 years ma'am, ang recommendation letter mo.
pwede maghingi ulit na at least ano siya, Oo, bago pwede siya. naman. Halimbawa, pag na Okay. one-on-one kita, ma'am, pag halimbawa, ay gusto Yeah. yung aking recommendation kasi may nakuha akong bago, pwede naman po i-update mo yung iyong file. Sige, salamat para may chance naman yung iba. Okay, you're welcome. Salamat. Salamat, Ma'am Melly. Yan, Salamat. nakita na rin kita sa wakas. Okay, next naman is si Ma'am Elizabeth. Ma'am, if like po namin na diretso H-1B visa sa New Mexico, pwede po bang yun na ang simulan naming ayusin at mag-ask kami ng help sa'yo? Ma'am, ang masasabi ko lang kay Ma'am Elizabeth, swerte nyo na siguro kung makakuha kayo ng H-1B visa. Kasi sa ngayon, pero meron akong nag-apply, in-offeran siya ng H-1B visa sa Texas, pero may mga nire-require silang dapat mo ipasa at ipasa. So kung kayanin mo yun, why not? Mas maganda talaga pag H-1B visa. Yes, kasi pag H-1B visa, hindi lang po kung halimbawa magsisik pa rin kayo ng help sa akin, hindi lang po ako ang tutulong sa inyo niyan, kundi pati na po ang school. Kasi sila po mismo ang mag-i-sponsor niyan sa inyo. Pero maswerte kayo kung makahanap po kayo. Kay Ma'am Elizabeth. Next one, sino pa po ang pwede? Sino pa pong magtanong? May iba pa ba? Or wala na? Sino may nagsabi dito na hindi raw niya naririnig? Ewan ko bakit hindi niya naririnig. So wala na po ba kayong tanong? At sa mga iba rin, kung talagang busy kayo sa ngayon, hindi nyo ako gaanong naririnig, yung mga recorded video po, pwede nyo po siyang panoorin para po maintindihan nyo po talaga kung ano po ang J1 visa po. At kung ano po ang pinagagawa ko, baka isipin nyo, ay namimera lang ito. Panoorin nyo lang po. At kung magustuhan nyo, di i-message nyo ako. Pag hindi, di huwag nyo na lang pansinin din po. Teka. Ma'am, good afternoon po. Tanong ko lang po, ang master's degree ko po ay wala po akong diploma. Ma'am, kahit wala pong diploma sa master's degree, kasi hindi ko po tinapos. Yes, ma'am. Okay lang po yun. Ang thesis ko po, okay lang. Yes, okay lang po yun. At yes, counted yung master's unit nyo, ma'am, as long as meron po kayong TOR, transcript of record po. Kasi pag nagpapa-evaluate kayo dito, isinasama na nila yung lahat-lahat ng mga na-earn yung unit kasi pagbabase din nila doon yung sahod mo. Kahit walang diploma, kailangan po ang diploma sa master's, ma'am. Okay lang po. Basta't may diploma kayo sa 4-year course nyo. May transcript po kayo sa master's ninyo. Yun po ang importante. Hindi na ako ma-forward ninyo kay kuan man yamang gi-restrict ko makabayad Sino pa ito? Ma'am, okay lang po ba na i-message kayo later? Sige ma'am, pero ma'am, pag hindi po ako makasagot sa inyo, ano po talaga ako, addict po talaga ako sa kaka-text. Pero minsan po, pag hindi po ako makapag-reply sa inyo, pasensya na po, basa-basa na lang po kayo sa FB page po natin. Yan, talagang namang sumasagot po talaga ako, pero minsan parang ay pabalik-balik na ito, nandoon na ito, nasasagot na ito pag titingnan mo lang sa FB page. Kaya tingnan nyo na lang po doon. At saka mag-message na lang po kayo doon kasi marami na pong nagpatulong. So baka kung may sasagot sa inyo, pwede nyo silang i-secret message or i-PM nyo sila para masagot nila kayo, ay ganito pala yung ginagawa niya. Teka, paano po magpa-evaluate? Si Ma'am Maru naman, ma'am, yung magpapa-evaluate po, ma'am, halimbawa, kailangan namin yung diploma mo, kailangan namin yung transcript of record mo, siguraduhin lang nyo lang po yung iyong diploma ay translated po siya ng English. Tapos, message nyo po ako at yun nga po ang kailangan din po namin, isabay nyo na po ng pangkapi ko, no? At para makapag-start na tayo doon, ma'am. Tapos halimbawa, naipasa mo na yung iyong yung bayad mo, tapos meron ka ng TOR mo
naka-scan. Kasi pwede dito, kahit i-send lang natin through electronic, mag-set tayo ng one-on-one Zoom, ma'am, at papag-apply na po kita online. At saka makikita mo po doon kung magkano talaga ang babayaran mo. Kasi yung sa akin po, talagang service yung, pang-service lang po yung hinihingi kong 5K. Pero yung bayad online, kayo po talaga ang magbabayad, makikita nyo, transparent po yun. Hello po, pwede kaya akong mag-apply as elementary teacher kahit Bachelor of Secondary Education, major in English po ako. Nasa iyo na po yan. Halimbawa, pag may resume, elementary teacher ang gusto mo kahit secondary education ka, pwede ko ka, ma'am, lagay mo lang sa goal mo na you are planning to teach in elementary kung ayaw mo ng secondary. Ma'am, ano po ang lahat ng services nyo? Ma'am Rosella ba o Rosia? Dito sa US ang tawag niyan Rosea kasi wala silang LY. Ma'am Rose, ang ganito po ang sa akin ha, para talaga alam ng lahat sa mga nandito, yun, pag magpahanap kayo ng school, magpatulong kayo ng school, 100 ang singil ko noon. Kukuhanin ko sa inyo yung resume nyo. Tapos pag nakabayad na kayo, may kasamang resume, hihingin ko ulit sa inyo yung cover letter, recommendation letter, NBI, PRC mo. Tapos mag-set po tayo ng one-on-one Zoom meeting po, ma'am. Tapos, pagkatapos niyan, nakahanap ka na ng may kukontak na sa iyong mga schools, principal, para i-interviewin ka. Tapos nakapasok ka doon. Kung kailangan mong, kailangan ko mag-apply ng teaching certificate. Pero bago ka kasi makapag-apply ng teaching certificate po, kailangan mo pa pong ipa-evaluate ang iyong credentials, yung mga TOR diploma mo. Yun ang hinihingi ko na naman po, another bayad po na 100. Kaya po patigi-tigi po ang china-charge ko sa bawat service yung ino-offer ko dahil po kaya nyo naman po talagang gawin. May video po ako sa YouTube na although boring po yun, pero kung pagtsatsagaan mo, tingnan mo lang mabuti, pakinggan mo lang ng mabuti, talagang matutuhog mo talaga kung paano mo gawin. Kaya ang sa akin, yun, patigi-tigi yung aking charge kasi ayaw ko nang lumapit kay Ma'am Amor, kaya ko nang magpa-evaluate ng aking credentials. Kayang-kaya nyo po talaga. Pero kung kayo ay busy na at sobra-sobra na yung pera nyo, sige ako na lang gagawa, kaya kong gawin. Yun, kaso nga lang nagcha-charge ako bawat doon. So, magpa-evaluate ka ng credentials, charge ako ng 100. Tapos, mag-apply ka na ng teaching certificate mo dahil evaluated na yung credentials, apply tayo ng teaching certificate mo, I will charge you again for another 100. That's it po. Yun po ang aking proseso po. Kung makahanap ka na ng job offer, nabigyan ka na ng job offer ng iyong principal, lalapit ka pa rin sa akin, Amor, magpapatulong ako sa iyong magpapahanap ng J1 visa sponsor. Yes, I am going to charge you again for another $100 po. Pero yung J1 visa sponsor po ninyo, swertin nyo na po kung malibre kayo pero hindi po talaga. May bayad po talaga yun. Depende po sa J1 visa sponsor kung magkano po ang charge nila. Kasi yung iba, naningil na sila for 3 years. Yung iba naman, for that application lang, for first year application lang. Then yearly na silang sisingil po sa inyo. Pero hindi po kamahalan yun. Hindi po kamahalan. Kaya nga po, naisip ko, kaysa magbayad ng 12,500, kung ganito na lang ang gagawin, talagang napakagaan po. So yun po ang services ko, Ma'am Roselia Balinggit. Hello po ma'am, sa credential evaluation po ba, both TOR of bachelor's degree and masteral degree ang Yes ma'am, kung meron ka na pong TOR, both masterals and 4-degree course, ipagsabay nyo na po para isahang bayad po. Sino pa pong may tanong? Si Ma'am Maru, tapos na po tayo, di ba? Yes po. Okay. Okay, sino pa pong magtatanong? Pwede na kayo magtanong. Yung iba nakikita ako dito, connecting ha. Siguro may problema talaga sa internet din.
Si Sir Noel Fidel Ariola, yung picture ko nakikita yan. Yes, ma'am. Oo sir, palagi kita nakikita. Ma'am, may tanong po ako. Pag dyan po ba sa J1, ma'am, kailangan po ba namin bumalik ng Pilipinas? Or dito na sa bansa na, nasa Thailand po kasi ma'am, dito kami manggagaling or Ay. uwi pa po ng Pinas? Sir, yan din ang gusto ko sana yung mga mag-a-apply, yung galing talaga sa ibang bansa din. Nagtuturo po ba kayo dyan, sir? Yes, ma'am. O hindi na po niyo kailangang umuwi ng Pilipinas para po pa-interview, sir. Basta po pala kayo ay may working permit. Meron serve as resident po kayo dyan. Ma'am, wala pong residente dito, ma'am. Bali, nagvi-visa din kami, pero working po ang visa namin, ma'am. Pwede po yun, sir, as long as you are not a tourist, you are not on tourist visa po. Tourist visa. Basta hindi po kayo tourist visa, pwede po kayong dyan na, hindi na po kayo uuwi. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome, sir. Ma'am, pwede nyo, ma'am, $100 po ba, ma'am? Yes, ma'am Jessica, $100 po kung magpapamarket ng resume para magkaroon po kayo ng mga interviews galing sa mga schools, principal. Yes, $100 po. Hindi po 100,000, ma'am. Yayaman ako niyan, ma'am. Di ko na kayo kailangan, haha. No joke. 5,000 lang, ma'am. Ma'am, another question po, ma'am. Yes po. Ma'am, kasi may family po ako, ma'am. Possible po ba na J2 sila? Yes, sir. Dati nung time ko nung kapanahunan ko, that was 2016, inaabisuhan kami ng agency na wag niyo munang dalhin yung iyong J2. You have to establish yourself first, like stay like 6 to 8 months. Siguro okay ka na sa mga finances mo dyan bago mo sila kuhanin. Pero pwede na as long as may pera po kayo, sir, na pantustos po sa kanila. Kasi po isipin niyo po yan, magre-rent kayo ng apartment. Ang apartment po dito is 1 month advance, 1 month deposit po. Tapos yung car, kung hindi kayo palagi na ilibre kayo ng car ng mga schools principals, talagang kukuha po kayo. Pero kung malapit naman kayo sa kabihasnan at may bus, yun, pwede rin yun, maganda rin yun. Pero sa lahat po ng nandito, huwag niyo pong isipin America is parang New York dahil yan po ang iniisip ko dati. Nagsisilaw ang mga ilaw, nagsasayaw ang mga building, hindi. Baka ang mapili niyo po or mapili po kayo ng schools na nasa remote po. Kaya huwag niyo pong isipin. Isipin niyo na lang para Pilipinas pala ito. Ma'am, mga possible, ma'am, estimated amount po ng pang J2, ma'am. Kung magkakasabay po. Time sa amin, sir, sa agency ko, ang sinisingil po talaga ng sponsor, yung J1 sponsor, that time sa amin talaga 700. Pero nakausap ko po yung ibang J1 sponsor, 400 lang po ang talagang J2 nila. Okay, thank you po, ma'am. You're welcome po. Teka, ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea sa cost of living sa New Mexico? Ma'am, isipin niyo na lang po ito, Ma'am Rosella, ha. Ako, tumira ako dito sa bahay na tinirahan ko. Hindi po kagandahan yung balay na tinirahan ko, ma'am. Kasi sa New Mexico, karamihan po talaga din ng bahay nila dito is mobile home. Tapos, may mga magaganda rin naman. Ang monthly ko po dito is less than 800 kasama na po ng bills. Ako lang dito kasi may anak po akong 2. Kaya hindi po ako pwedeng kumuha ng iba para may kahapon ko sa renta. So, yun na lang po isipin mo, 800 pero kasama na utilities. Tapos, kung kukuha ka ng car, pero pwede ka naman po mag-carpool kung may makilala ka ng Pilipino at magka-carpool ka na lang at magbayad ka na lang ng 50 per week o 20 per week, depende sa magkano ang singil nila sa'yo. So, mura ka, lalo na pag may mga kasama kang magre-renta sa apartment po or bahay. Pero nung nasa Arizona po ako, naka-apartment po ako sa Arizona, 3 rooms po yun.
Ang monthly po namin doon is 1,200. Hindi pa po kasama ang internet, mga bills, mga utility bills. So mahirap din po kung wala kang kasama. Dapat may kasama ka rin po talaga. Pero kung gusto mong mag-isa, pwede ka rin naman kumuha ng 1 bedroom lang po na nasa mga 700, 750. In doubt lang po ako kasi po sa current agency ko. Ma'am Jessica, yung 500 po na hinihingi nila, ma'am. Kung meron kayong pinipirmahan, ma'am, na 2,500 lang po talaga ang hingi nila, maganda na po yun, ma'am. Pero sa 2,500 na yan, I'm sure that is only for their service fee. Kasi isipin mo ha, plane ticket, 1,000 plus na po yung plane ticket. So, that is only their services, I'm sure. Pero klaruhin mo, ma'am, para saan po yung 2,500? Ano po ang covered nito? Bibigyan dapat po kayo ng kung para saan po yung bayad na yan. Sigurado ako niyan, para sa services lang nila yan. Tapos sa mga credentials nyo, kayo ang magbabayad. Pero although sila ang kikilos, kung sila lang magbabayad, singilin nila sa inyo ang pera, hindi nyo makikita ang online na kayo mismo ang nag-a-apply, syempre, may cut din po sila noon. Unlike po, pag nandito ka sa akin, kayo po mismo talaga mag-a-apply, i-one-on-one po kayo. At makikita nyo po kung paano mag-apply, kung paano, magkano ang babayaran, transparent po yun, ma'am. Yung sa akin lang talaga, bayad lang ng mga services po. Pero yung 2,500 mo, hindi na po mabigat yan. Pero klaruhin nyo lang po kung para saan po yan. Kasama na po ba yung credentials nyo? Kasama na po ba yung visa fee nyo? Pero I doubt na hindi po kasama yan. Okay, hello po ma'am. Sorry na late po ako kasi may emergency. Okay lang po ma'am Jessica. Pwede po ba magtanong ano yung services nyo po? Kahanapan nyo po ba kami ng employer? Ma'am, ang sa akin lang po, si Ma'am Jessica, iba ba to? Iba ba itong Jessica kanina? Ma'am Jessica. Opo, iba po. Okay. Yun nga po ma'am, kung magpapahanap kayo ng schools, yun, nag-charge po ako ng pangkapi na 5,000 pesos at ipadala nyo po yung resume nyo and from there, magwa one-on-one tayo through Zoom. Pero hihingi pa po ako ng ibang requirements nyo, kagaya po ng cover letter, recommendation letter, 3 po yun, PRC nyo, NBI nyo. At sa lahat pala, bago ko pala banggitin yung iba, make sure na meron na rin po kayong passport. Sige po, thank you. You're welcome po. Do you recommend lending companies po for our... Yes, Ma'am Jessica, yes, meron po. Wag po kayong matakot kasi po ang mga lending company, as long as meron na po kayong DS 2019, may offer letter na po kayo, may passport na po kayo, may schedule na po kayo sa US Embassy, yun, talagang papautangin kayo. Yeah, I can tell you some lending firm. At sino pa pong may tanong? Si Ma'am Mary Jane Napis, palaging connecting ito. May tanong pa po ba tayo? Or wala na po? Ma'am, need ba talaga ng driving license bilang isang J1 teacher? Ma'am Jonalyn ba ito? Ma'am Jonah, ang driving license po, hindi po talaga kailangan. Pero may J1 visa sponsor po kasi na talagang need nila na may driver's license ka. So kung doon ka napunta sa J1 visa sponsor na yan, yun, mag-comply ka na lang, kumuha ka na lang ng driving license po. Kasi ako noon, although hindi naman ako sinabihan ng aking agency na dapat kumuha ako ng driving license, pero itong may kaibigan ako, kuha ka na ng driving license, kuha ka na. Pero nagsasayang lang ako ng pera dahil hindi ko naman nagamit dahil hindi naman ako nagda-drive dyan. Pagdating dito, matakot ka pa rin naman mag-drive. Tapos sinabi pa na kumuha rin ng international, doble ang bayad ko.
Pero wag na lang muna kung hindi kailangan ni J1 visa sponsor, yung driving license. Kasi pagdating nyo po dito, mainam rin naman na meron ka dahil pagdating dito, pwede mo na siyang ipa-convert na lang. Hindi mo na kailangan ditong actual. Basta within 3 months lang, i-apply mo na. Sino pa ito? Ma'am, pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea sa cost? Okay, nasagot ko na yan. Hello po ma'am, sorry na okay na. Nabanggit ko na rin po yan. Yes, yun nga po, hanapan ko kayo ng schools, hanapan ko kayo ng employer o HR na mag-i-interview sa inyo. Do you also offer or recommend lending? Okay, nasagot ko na yan. In terms of medical condition like diabetes, okay lang po ba ma'am? Ma'am Desiree, ako po ay diabetic nung galing ako ng Pilipinas, but I was in denial period that time. So hindi pa po talaga ako nagtitake ng pills, any medication nung umalis ako. Pero wala po kasing medical si J1. Although, nire-require kami ng agency namin na magpa-medical, pero yung medical lang na hiningi nila sa amin ay x-ray lang at saka urinalysis. Magaan lang po yun. Tapos ang kagandahan lang naman kasi sa agency din, yung 12,500 na niloan ko napunta sa kanila, pero yung mga medical expenses na yan, ako na nagbayad. Sa US Embassy na interview, ako ang nagbayad nung nagpa-schedule ako. Sa kanya talaga yun, malinis sa kanila yun. So kung ikaw ay talagang mag-DIY, hindi siguro kayo gagastos ng ganun kalaki. Thank you so much po ma'am. We'll send you a PM later po. I think I have all the required documents ready. Last question po pala, how long will it take for an English teacher to finish the application process? Sana po makaalis na next year. Ma'am Jessica, sa masasabi ko lang, nag-start siguro ako ng ganito last November or December. Yeah, last November 2, November 1 yata ako nag-start ng magaganito. Sa lahat po ng meron na pong na-interview, meron na pong na-email, na-interview, na hindi natuloy, mga ganyan. Pero ang nagka-problema lang kasi yung sa embassy. Tapos yung ibang schools din dito, dahil nga po kalagitnaan, iniisip nila, hindi ito makakarating. So hindi nila nabibigyan ng offer letter. Although sinabi na sa kanila, you are hired. Pero wala pa rin job offer. Sabi ko, walang silbi pag wala kang job offer. Kasi hindi ka usad. Ma'am, how much po usually ang starting salary per month? On the average po. Okay po, mga kapatid, kung dito ka sa New Mexico, kung ang na-applyan mo ay isang public school po, pagbabasihan nila yung sahod mo sa iyong teaching certificate. So nag-apply ka ng teaching certificate, nakakuha ka ng level 1, nasa 40 to 50,000 yung level 1. For the whole year po yan ha. Tapos pag nasa level 2 ka, 50 to 56 to 60 like that. Pag level 3 ka, 60 above ang iyong sahod po. 60,000. Tapos, yun po, depende po sa inyong experience yan at saka sa inyong teaching license. Kasi may tinatawag dito level 1, level 2, level 3. Pero pag mapunta po kayo ng ibang state, halimbawa sa Arizona, nung nasa Arizona ako, ang kumuha po kasi sa akin ay isang charter school. Sila po ang magdidesisyon sa inyo kung magkano po ang sasahurin nyo. Kwentahin na nila yung teaching experience nyo, how long you have been teaching, tapos yung natapos nyo, masteral, doctoral, sa inyong mga credentials. So si principal ang magbibigay ng sahod sa inyo at ilalagay yan lahat sa offer letter. So bago ka pipirma sa offer letter mo, makikita mo kung anong pagtuturuan mo, anong grade, level, andun na yung sahod mo. Pipirmahan mo yun at ibabalik mo sa kanya. So makita mo na po talaga yung sahod mo after the interview if you pass the interview. Ma'am, curious. Teka, sino ba ito? Ma'am, how much po usually you're starting salary? Okay, tapos na yan. Do you also provide coaching session for interview, ma'am? Ma'am, alam ko, boring yung video ko, ma'am. Tingnan mo doon. Meron akong mga interview tips. Sa iba pong nagbablog, panoorin nyo po yung kanilang video. Meron ako isang nakausap
pinasahan ko ng video, ang sabi pa naman sa akin, one view din yan. Diyos ko, yayaman ba ako sa one view mo? Bahala ka nga sa buhay mo. O, diba? Nasa inyo po yan kung matyaga po kayong manood ng mga interview tips. Pero nagsasubmit lang po ako ng mga iba, mga talagang possible questions. Meron din po. At kung nasa grupo ko na po kayo, pwede na po kayong magtanong sa mga na-interview. Very po sila, supportive din. Nagsi-share po sila kung anong na-interview po sa kanila. Ma'am, curious lang po ako, pag natapos na po ang J1 program with maximum of 5 years po, may chance pa po ba na makapag-stay po sa US? I mean, pwede po i-convert yung visa po. Mga ma'am, mga sir, isipin nyo po, itatak nyo na lang po sa isip nyo na kayo po talaga ay uuwi after 3 years or after 5 years po. Itatak nyo na lang po sa isip nyo yan kasi ganun po talaga ang konsepto ng isang J1 visa. Pero pag ikaw po ay na-interview na sa US Embassy, hawak mo na yung iyong DS, na ibalik sa iyo yung DS, na ibalik sa iyo yung passport, tingnan mo yung DS mo, may nakatatak doon na required, may 212, required to go home to your own country. I-check mo yun, kung hindi nila yun inikisan or chinikan, that means, swerte ka, pwede ka nang hindi uuwi ng 2 years. Pero dapat match po yung DS at saka si passport. Kasi minsan, sa sobrang busy na siguro ng consul, na-checkan itong si DS na uuwi ka ng after 2 years. Itong si passport, walang tatak. Dapat i-match mo yun. Kasi kung meron mang isa doon sa kanila na ikaw ay uuwi po talaga kayo niyan. At kung meron man kayong ganoon na hindi kayo uuwi, wala kayong tatak na uuwi, maghanap-hanap na po kayo ng school na mag-i-sponsor sa inyo ng H1. Or tanungin mo ang principal mo or yung HR mo kung nagpa-process sila ng H1, so magpatulong ka na po sa kanila. Yun lang po. Wala na po bang tanong? Do you also provide? Ma'am, excuse me po, ma'am. Ma'am, let me clarify po. Kapag nakahanap po ba kami ng visa sponsor, ma'am, estimated, ma'am, magkano po ang gagastusin namin sa visa sponsor, ma'am? Kung ang visa sponsor nyo pong nahanap, sir, ay sasabihin nilang yearly silang hihingi sa iyo ng pambayad. Gaya ng akin, sir, 1,000 talaga yung yearly nilang hinihingi. So 1,000 na ibabayad mo. Pero nagkataon ka naman sa visa sponsor na 3 years ang gusto naming ipabayad sa iyo. So hanap ka na ng 3,000. Tapos may sinasabi pa silang service fee. Yung service fee nila, hindi naman po yun more than 300, hindi po. Mura lang po yun. Kung ikaw po ay talagang dadaan lang sa ganito, sir, DIY or Yes, ma'am. ito lang. Pero pag doon sa agency, yung sinabi kong 12,500, covered na po lahat nila yon. May bahay ka na, pagdating dito, susunduin ka na, may housing ka nang naka-ready, meron ka ng 1 month grocery. Yun lang naman kainaman din sa agency na in-applyan ko. Maganda rin naman, kaso nga lang, may kamahalan nga lang. Pero kung magtipid ka, ganun po ang isipin nyo, 1,000. Malay mo, kung maswertihan ka sa isang J1 visa sponsor na 1,000 or may less than 1,000 pa, so yun lang, ipiprepare mo. Okay po, ma'am. Thank you. You're welcome po. Ma'am, curious lang po ako pag okay, tapos na tayo niyan. So wala na po ba tayong tanong, mga madam, mga sir? At okay na po tayo. Tanong na po kayo at magkakape na po si ma'am. Ay talaga mga teachers, no? Uy, tama lang din kasi yun, makulit din ako pinopost ko baga. Basta lang may bago sa FB pero hindi naman po talagang
Dahil hindi naman po talaga sadya ko. Ay, sige, i-post ko ito para marami akong ano. Hindi kasi nakakapagod din kayo. At, joke. Ma'am, may Mm. tanong ulit po. Bali, yung wife ko po kasi teacher din. Both of us are teacher. So, what do you think, ma'am? Maganda po ba na parang mag-apply kaming dalawa or J2 ganon ang labas, ma'am? Ano Sir, ganito po ha. palagay niyo? Oo. Ang maganda, Yes, ma'am. sir, ang maganda, ikaw o siya muna ang mag-J1 para pagdating dito. Kasi si J2 makakatrabaho makahanap siya ng trabaho. Malay mo pagdating dito, siya ay isang J2, malay mo may kukuha sa kanya ng H1. Di ba? Yes, ma'am. Kung kayo namang dalawa ang mag-apply, dalawa kayong mag-apply as J1, malay nyo yung isa walang tatak na uuwi na Pilipinas. Ikaw meron, siya wala. Hindi mo rin malalaman yung swerte mo hanggang sa i-try nyo. Kaya nga po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ang galing. You're welcome po. Okay, wala na po ba tanong? Sino po to? Si Zel Vargas, si Enel, si Ma'am Desiree, tapos na yan. Si Galaxy. Wala na po ba tayong tanong, mga madam? At kung kayo po ay makapag-decide, ito po yung aking Gmail at ito po yung aking GCash number. Kung kayo po ay makapag-decide, mga madam, 7019772. Ayan po. Bakit direct message ito? Direct message ko pala. Okay. Journaling. So ayan po. So mga kapatid, pag wala na po tayong mga katanungan, so off ko na po yung Zoom. At kung gusto nyo pa pong mag-inquire, mag-message lang po kayo sa FB. Baka may mga ibang teachers na nagpa-assist, nagpatulong sa akin na makakasagot po sa inyo. Thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am. You're welcome. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Thank you Thank you. very much. Bye-bye. Thank Thank you you po, po. ma'am. Thank you.